Hello everyone at welcome back ulit sa aking munting channel. So itong aking isi-share sa inyo ay isang pamamaraan na kung saan ang isang outlet ay ililipat sa isang um, lugar na kung saan ito po ay mayroon ng mga cabinet. So itong mga ganitong klaseng trabaho guys ay medyo may kahirapan siya dahil nga finish na po yung wall at ayan may mga cabinet na. So yung nangyari po dito, kaya po itong outlet po ng ref ay ililipat po diyan sa akin pong, sinusukatan na 'yan dahil noong time daw, sabi nung foreman na ginagawa itong bahay na 'to ay malaki yung exit door. Kaya yung area ng saksakan ng ref ay naabot nung cabinet. Nandun pa po 'yan sa may, kabila na 'yon, yung nakikita niyo na may mga layer ng cabinet doon sa kabila. Doon po 'yan sa loob. So, bale natabunan po siya, kaya ang ginawa natin ay pinalabas natin do'n sa kabila. Bale may kadikit po siya na isang outlet at yung outlet na 'yon ay may, kasama sa labas. Mabuti na lang at magkadikit sila. Kaya ang ginawa ko ay, pinapunta ko na lang siya doon sa isang outlet, then sinabay ko siya doon sa tubo noong isang outlet na nasa labas. Kaya yung wire na nakita niyo kanina, yun na po yung supply nitong ref na aking, ililipat dito, yung supply ng ref. At dito nga ay, grinder natin para hindi masyadong ma-damage yung, wall kasi nga, finish na nga po ito at halos, kasyang-kasya lang po yung utility box na akin pong ilalagay diyan. So, dito po ay kailangan lang pong, pag-isipan ng mabuti kapag mayroon pong mga ganitong mga pangyayari sa bahay. So, hindi naman po talaga perfect yung design ng mga electrical sa bahay. Mayroong mayroon po yang pagbabago. Hindi lang po sa electrical at sa ibang parte po ng bahay may mga pagbabago po 'yan. Depende po sa gusto ng kliyente or depende po do'n sa nakita ng isang architect. Kaya kung mayroon pong pinapabago, kailangan po na gawan ng paraan at hindi po natin 'yan puwedeng balewalain. Kasi nga, ah, itong ganitong trabaho ay merong paraan po 'yan. So, ayun na po ang naisip natin sa labas natin pinadaan kasi nakita niyo naman po, ayan may cabinet na po sa harap ko. Kaya yun na, sa labas na ang ating, desisyon na ipadaan yung ating, linya. Kasi kapag diyan sa loob napakahirap po niyan, ang dami pong, babaklasin at siyempre mahirap na po siya i-retouch at isa pa po diyan ay tapos na po yung kontraktor nung, nagkakabinet. Ang pinasuyo ko lang po sa kanya yung tatlong layer na yon, pinabaklas ko sa kanya kasi nga kinakailangang itagos ko yung supply nung ref para maidala ko sa labas. Ayan po siya. Yan na po yan, oh, nakikita niyo. At ang gagawin ko po ngayon, susukatin ko yung layo nung outlet papunta po dun sa bago. So yan po kasi ay ginagawa natin ganyan para matumbok natin ng maayos yung atin pong ibubutas mula sa loob papunta dito sa labas.
Ayan, sinukatan ko po 'yan mula doon sa aking chiniping papunta doon sa may hamba na 'yan, 'yan. Kung nakikita niyong ganyan, oh. Gano'n din po ang ginawa ko niyan sa loob at sinukat ko dito sa labas para matumbok ko yung, ah, butas o yung bagong, chiniping ko na daanan nung supply nung, abang para sa ref. Kaya kailangan mong, maging maingat din sa mga ganitong, trabaho para wala kang masyadong ma-damage. Kasi, dagdag trabaho pa po 'yun ng painter kahit na sabihin nating pasuyo 'yan ng contractor, na kailangan pa rin po nating mag-ingat kasi nga, isinasaalang-alang din po natin yung magiging, trabaho pa o dami pa ng trabaho nung ating kasama. Kaya napakahalaga po niyan sa ating, mga trabaho. At dito nga ay mayroon na pong tiles 'yan, kung napapansin niyo ay nakapaa po ako diyan kasi nga iniiwasan natin na magasgasan yung, tiles sa loob ng bahay. 'Di bale po dito sa labas, magaspang naman po ang tiles niyan kaya hindi naman po siya delikado. Naglagay naman po ako ng, sapin diyan para yung, mga mahuhulog na mga debris ay masasahod kaagad nung karton para 'pag naglinis ay less na po yung mga wawalisin natin sa tiles kasi nga nasahod na ng karton. At ang akin pong, ginagawa ngayon ay sinusundo ko yung binutas ko mula sa loob para eto naman po yung magsilbing, batayan ko papunta naman po dun sa kabilang outlet. So, guguhitan ko 'yan mamaya. So, tiyaga-tiyaga lang sa ganitong, trabaho. Kailangang, ah, tanggapin natin yung mga ganitong challenge kasi kasama po lahat 'yan sa construction, lalo na sa aming mga electrician. Kaya sa mga baguhan po diyan, kailangan magtiyaga po kayo kasi nga itong ganitong trabaho ay hindi po 'yan simple. Napaka-challenging po nitong, trabaho po namin. Kaya sa mga baguhan po diyan, kailangan magtiyaga kayo kasi nga 'pag hindi kayo nagtiyaga, hindi kayo magiging, bihasa ng mga electrician. Kung simpleng, trabaho lang ay yun lang ang gusto niyo, ayaw niyo nung challenge, mahirap yun. So, sa mga ganitong trabaho ay kailangang tanggapin natin lahat, i-accept natin lahat ng mga challenge diyan kasi nga kasama yan sa ating, trabaho. So, ina-adjust ko lang po yung butas nung, chiniping ko kanina para mas mailagay ko ng maayos yung abang. At ito nga ang utility box ay binutasan ko ng ganyan, medyo napalaki yung butas ko 'no. 'Yan sinentro natin doon sa butas palabas para 'pag, naglagay ako ng abang diyan ay swak na siya, hindi siya mahirap. At ginuguhitan ko na nga yung, pagchichipingan ko diyaan para 'pag chipping ako ay tuwid. So dito guys ay hindi na ako gumamit ng grinder. Kung kanina napansin niyo ako na gumamit ng grinder sa loob, dito sa labas ay hindi ako grinder. Ang ginamit ko naman po diyan ay yung pambutas. So binutas-butas ko muna yung wall, kasi nga ang iniiwasan ko naman diyan yung alikabok. Mayroon po kasing sinampay yung kapitbahay na nakadikit lang po diyan sa pader, napakalapit lang po sa area po na 'yan. Kaya hindi na ako gumamit ng grinder kasi nga sinasaalang-alang naman natin yung sinampay nung kapitbahay. So, kakalaba lang kasi.
Kapag basa po yung damit ay madali siyang kapitan ng alikabok. Kaya dito ay mano-mano ang ginawa natin. So, ganyan lang po ang ginawa natin hanggang sa matapos. Ginamitan naman po natin ng pang-chipping nung butas-butas ko na siya. Ayan. So, ready na ito para lagyan ng flexible. So, flexible lang po ang ilalagay ko dyan. At madali-dali po kasing ilagay yung flexible. At dito sa loob ay akin na pong ilalagay yung utility box na aking pong binutasan kanina na pinakita sa inyo. So, kailangan mauna po yung utility box para pag naglagay tayo ng flexible ay okay na siya. So, ganun lang po ang ating paraan. Kailangan diskarte. Yan. At linis-linisan lang po yung paligid ng butas kasi nga nalagyan ng semento. At sinusukat natin yung flexible. Then, lalagyan po natin ng electrical tape yung wire na ating ipapasok para sabay-sabay sila dyan sa flexible. At madali na po siyang mailagay. Yan, inipit lang po natin ng bato para hindi na po lumabas yung flexible kasi nga pag hindi natin inipit niya ng bato ay lumalabas yan. Kasi yung flexible nga, pag medyo maluwag yung butas mo, ay lumalabas yan. At tinatapalan na natin ng simento dito para ayos na po siya. Yan. So, ganyan po ang ating ginawa. Yan. At ito sa loob ay ayan na siya. So, mamaya ay lilinisin na lang po yan para maging maayos na po ng tuluyan yung muka nung aking inabang. Yan. So, linis-linis din. No? Kasi nga, kapag ganyan po na pinabayaan natin yung simento sa paligid ng ating utility box, ay dagdag linisin pa po ng painter yan. At medyo mahirap din po kasi yan kapag matuyo na, matigas na. So, magrereklamo yung painter sa atin kasi nga hindi natin inayos yung ating ginawa. So, kailangang malinis para ayan, pag mayroon silang irritats, ayos na. Madali lang masilyahan kapag kailangang masilyahan. So, ganun po ang ating concern no, sa ating mga kasamahan. At dito, kailangan kayurin natin. Kung maaari ay mas malalim yung ating chiniping para pag naglagay sila ng skim coat ay hindi bubukol. Kasi tayo ay nagpipintura din. Alam din po natin yung sistema niyan at mga pamamaraan. Kaya kailangang maging maayos. Ayurin ng mabuti yung semento na inilagay. Kasi nga pag hindi natin kinayod na maayos yan at minasilyahan po ng pintor yan, nagkakaroon po siya ng bukol at siyempre pag hindi pantay yung masilya, ang balik niyan sa atin, no? Kaya yan, kailangang maging maayos yung ating trabaho. So yun guys, maraming salamat po sa pagtutok at panunod sa aking channel. Paki-subscribe naman po kung kayo po ay bago lang na nakanood sa aking channel na to. God bless po everyone.